Hindi alam ni Marigold ang kanyang gagawin. Halo-halo ang nararamdaman niya at marami rin ang bumabagabag at gumugulo sa kanyang isipan. Paano nga ba siya magdedesisyon? Ano nga ba ang kanyang susundin? Kailangan pa ba niyang sundin si Miracle Mendez? Naniloko na nga siya. Hindi niya kayang pumatay ng tao, lalo na sarili niya pang kadugo. Hindi kaya ng konsensya niya na isa siya sa kakampi ni Miracle Mendez upang mawala ang kanyang iniidolong si Dr. Miracle. Subalit si Dr. Miracle ang kapatid niyang si Zenaya na matagal niya nang hindi gusto at kinamumuhian noon pa man. Sobrang seryoso pa naman ang gagawin ni Miracle Mendez. Pagpatay, labag yun sa batas at panghabang buhay na pagkakakulong ang hatol kapag nahuli sila ng mga pulis. Pati siya ay madadami na rin dahil isa siya sa kakampi at tumulong kay Miracle Mendez para gawin ang krimen. Napailing si Marigold. Ayaw niyang mangyari yon sa kanya kahit na kinamumuhian man niya ang kapatid ay hindi kaya ng konsensya niya na makipagtulungan sa baliw na babaeng yun. Aaminin man niya si Dr. Miracle ang nagsisilbi niyang inspirasyon upang pag-igihan ng pag-aaral at matupad ang kanyang pinapangarap na karir. Siyang iniidolo niya at ito ang dahilan kung bakit kahit papano ay naging magandang karir niya. Tinulungan siya nito na maging matapang at ibigay ang pinaka-the best niyang kakayahan sa lahat ng oras. At lahat ng ito dahil sa mga librong gawa ng Zenaya na palagi niyang binabasa araw-araw. Hindi niya kayang saktan si Dr. Miracle. Hinding-hindi. Napailing si Marigold at naglakad-lakad sa kanyang silid. Tila ba nag-iisip kung ano bang dapat niyang gawin. Sobrang litong-lito na siya. Magpapauto na naman ba siya sa Miracle Mendez na yon? Napangiwi siya nang makitang larawan nilang pamilya sa bedside table niya. Silang tatlo at wala doon ang kapatid niyang si Zenaya. Alam niya noong una pa lang na hindi naman talaga siya minahal ng puro ng mga magulang niya. Sariwang-sariwa pa rin sa kanyang isipan nang nararamdaman niya lang ang pagmamahal ng mga ito sa tuwing nagkakaroon siya ng mga achievements sa eskwelahan. Tinuring din siyang lucky charm ng pamilya dahil noong ipinanganak siya ay samot-saring investors ang dumating sa business ng kanyang ama at doon nag-boom ang kanilang pangkabuhayan. Ang pinapaniwalaan ng mga ito nang dahil sa kanya'y naging mayaman sila, kaya naman pinapahalagahan siya nito na aning may isang bagay na sobrang laki ng halaga at kapag nawala na ang value ay ibabasura na lamang. Yan ang kahulugan ng salitang pagmamahal ayon sa kanyang magulang. Halos lahat ay dapat perpekto, bawal din siyang magkamali dahil magagalit ang mga ito. Kapag second place siya ay madidisappoint kaagad ang kanyang mga magulang, lalo ng kanyang ama na si Salvador. At dahil gusto niyang ma-please ang mga ito, ginawa niyang lahat upang mapansin siya nitong palagi. Natatakot din kasi siya na baka magaya siya sa kanyang kapatid na si Zenaya. Basta-basta na lamang initsapwera na parang basura. Itinapon kung saan na para bang hindi nila to sariling anak. Kaya naman nang malaman niyang arranged marriage ni Kit at Zenaya, ay tuluyan siyang nakaramdam ng takot. Takot na baka mawalang atensyon ng mga magulang niya sa kanya. Gusto niyang mapangasawa si Kit, ngunit sabi ng kanyang mga magulang hindi pwede dahil hindi siya karapat-dapat sa lalaking baldado at walang kinabukasan. Kahit labag sa loob ay tinanggap niya yun para masiyahan lamang ang mga magulang niya sa kanya. Ganun kamahal ni Marigold ang mga magulang at hindi man lang ang mga ito na-appreciate yon. Sobrang nagpanik siya na baka kunin ni Zenaya ang trono niya. At baka si Zenaya nang magiging prinsesa at lucky charm ng pamilya, baka ipatapon din siya sa isang probinsya. Kaya naman ginawa niyang lahat para sirain ang kanyang kapatid. Sa katunayan, hindi naman niya yun gagawin kung puro pagmamahal ang kanyang mga magulang. Alam niyang aware siya sa mga mali niyang nagawa at minsan ay binabagabag din siya ng konsensya. Pero ano nga bang magagawa niya? Ayaw niyang mapareho sa kapatid dahil walang silbi ay pinapatapon nito at hindi na itinuring na parte ng pamilya. Talaga nga namang walang kasalanan sa lahat ng ate Zenaya niya. Alam niya yon. Nanlalaban lamang ito dahil may ginawa siyang masama sa babae. Hindi niya akalaing hindi ito magpapadaig sa kanya. Matapang ang kanyang kapatid na baging isa sa katangian ng kanyang iniidolong si Dr. Miracle.
Huminga ng malalim si Marigold at seryosang napatingin sa telepono. Ngayong alam niya na ang gagawin, kinuyom ng dalagang kamao sa kapinatayang telepono. Talaga nga namang gagamit at gagamitin pa rin siya ng Miracle Mendez na yon. Ilang beses na rin silang nagplano na pabagsakin ang ate niya, ngunit hindi sila nagtagumpay. Ngayon ang malinaw na sa kanyang isipan na hindi nga talaga magtatagumpay ang masama laban sa kabutihan. Oo, alam niyang masama siyang kapatid dahil nagawa niyang siraan ito, subalit iniisip niya lang ang sarili niya. Natatakot siya na baka palayasin siya ng mga magulang at ipalit ang ate Zenaya niya sa trono niya ngayon. Marami na rin siyang kasalanang nagawa kung kaya't ayaw na niya madagdagan pa lalo na't napakaseryoso at delikado ng plano ni Miracle Mendez. Hindi niya pinangarap na maging isang mamamatay tao. Isa lang naman ang pangarap niya sa buhay, ang maging katulad ni Dr. Miracle na siyang kapatid niya. Makakaya ba niyang gawin yon sa iniidolo niya? Hindi. Kinalma ni Marigold ang sarili at nakapagdesisyon na. Kinuha niyang susi ng kanyang kotse at kaagad na bumiyahe papunta sa mansyon ng mga Anderson. Kailangan niyang mabalaan ang kapatid niya. Alam niyang dumating na ito galing Paris dahil yan ang balitang nakita niya sa telebisyon kanina. Sana lamang ay pinaniwalaan siya ng kapatid. Ginagawa niya ito dahil sobrang nagsisisi siya. Ayaw niyang madami pa sa pinaggagawa ng baliw na Miracle Mendez na yun. Hindi kaya ng konsensya niya at ayaw niyang sirain ang career na iniingat-ingatan niya. Baka nga kapag tinulungan pa niyang babaeng yon ay ipagdiinan na baliw na iyon na siyang pumatay sa kapatid niya. Siya lang naman ang bukod tanging nakikita ng mga tao na galit kay Zenaya. Baka nga siya pa ang maging suspect kapag nangyari yun. Kilala niya si Miracle Mendez. Tuso at traidor itong kumilos. Sa mansyon ng mga Anderson, nang makita ni Greta si Marigold na akmang papasok sa loob ng bahay ay biglang naalertong dalaga at mabilis na sinalubong niya ito. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Greta. Kalmado naman tinignan ni Marigold ang dalagang si Greta saka nagsalita. "Gusto ko lang kausapin si Ate Zenaya, Greta." Naggulat ang dalaga dahil kalmado lang kung titingnan si Marigold. Hindi na ito ang taong mapagmataas at sa tuwing nakikita siya ay kinukutya siya nito. "Anong nangyari? Hindi pwedeng istorbohin ng Ate Zenaya. Akala mo ba hindi ko alam kung anong pinagagagawa mo? Para siraan lang ang Ate Zenaya ko? Mabuti na lamang at matalino si ate, kaya hindi pa rin kayo nagtatagumpay sa mga masasamang plano niyo." Huminga ng malalim si Marigold. "Just please, Greta, papasukin mo ko. May importante akong sasabihin sa kapatid ko. At isa pa, pinagsisisihan ko ng mga nagawa kong kasalanan sa kapatid ko. I just want to meet her, yun lang. Ibalato mo na sa akin to." Nagmamakaawang sabi ni Marigold sa dalaga. Kitang-kita ni Greta ang maluhalo ang mga mata ni Marigold habang nakatingin sa kanya. At dahil likas na mabait ang dalaga ay napatango na lamang ito sa babae. Bigla siyang naawa sa babae. Nararamdaman din niya na puro ang intensyon nito. "Kakausapin lang naman, hindi ba? Sige, pero maghintay ka na muna sa salat na sa office. Si Ate Zenaya ngayon. Sasabihin ko nandito ka at gusto mo siyang makausap." Tumango si Marigold sa dalaga. "Salamat, Greta." Kahit nagulat, inagawa pa ring maglakad ni Greta at kumatok sa office ng kanyang among si Zenaya. Pumasok si Greta matapos na mag-respond ang amo na pumasok siya sa office nito. "Ate Zenaya, nariyan po si Miss Marigold. Gusto ko raw niyang makausap. May importanteng sasabihin daw siya sa iyo. Sinabi kong busy ka subalit nagpumilit to at ayaw namang umalis." Wala naman ako magagawa pa. Tumango si Zenaya tininto ang pagbabasa sa kanyang libro. "Sige, sabihin mo sa kanya na maghintay siya ng ilang minuto." Nang makalabas si Greta, inayos na muna ni Zenaya ang kanyang sarili bago lumabas. Nang matapos ay naglakad siya ng taas noo upang harapin si Marigold. Nang makita ang dalagang nakaupo sa sofa ay kaagad niyang tinaasan ito ng kilay. Nang makita siya ng kapatid ay mabilis nung tumayo at nahihiyang ngumiti sa kanya. Marigold seems odd. Ni hindi ito ngumingiti sa kanya ngayon lang. Pinagsawalang kibo na lamang niya yon at tinignan ng malamig ang kapatid. "Anong ginagawa mo dito? At ano na naman ang masamang plano niyo ni Miracle Mendez laban sa akin?" Nahihimigan ng pagkasarkastiko ng boses ni Zenaya kung kaya naman labis na nakaramdam ng hiya at kaba si Marigold. Ang nasa harapan ngayon ay ang iniidolo niyang si Dr. Miracle. Alam niyang galit na galit ito sa kanya. Sino nga ba naman ang hindi?
matapos nitong sirain sa publiko. Kinagat ni Marigold ang kanyang labit hindi malang makasagot. Nanginginig ang kamay nito at hindi mapakali ang mga matang nakatingin kay Zenaya. Sobrang pinagsisisihan ni Marigold ang ginawa niya sa kapatid. Ate Zenaya, hindi ako nandito para gumawa na ulit ng gulo. Nais lamang kitang makausap. Sana'y pagbigyan mo ako. Nahiyang sagot ni Marigold sa kapatid. Nang marinig ang sinabi ni Marigold ay napangiwi si Zenaya. Para siyang nasusuka sa kadramahan ng kapatid niya. At mabait na kaagad ito sa kanya? How come? Marigold, wala akong time sa kadramahan ngayon. I already had enough with your shit. Tatalikuran na sana ni Zenaya si Marigold nang hawakan itong kanyang braso. Dr. Miracle, maniwala ka sa akin. Nagmamakaawang sambit ni Marigold. Tumaas ang kilay ni Zenaya nang tawagin siyang Dr. Miracle ng kapatid. Mukhang nakita mo ng interview with the Belmont. Nagulat ka ba? Ngising tanong ni Zenaya. Gusto niya sanang asarin ng kapatid subalit tumango lamang ito sa kanya. Tama, alam ko na ikaw si Dr. Miracle, ang iniidolo ko ng ilang taon. Kaya nga narito ako sa iyo upang iligtas ka sa kapahamakan. Ayaw ko malagay ka sa isang masamang sitwasyon, ate. Kaya nais kong sabihin sa iyo na mag-iingat ka kay Miracle Mendez. May plano siyang patayin ka. Maniwala ka sana sa akin, ate Zenaya. Nagpapanik na sabi ni Marigold sa kapatid. Biglang natahimik ng ilang segundo si Zenaya. Tinignan niya kung nagsasabi ba ng totoo si Marigold sa kanya. Nais niyang matukoy kung niloloko na naman ba siya nito. Ibubuka na sana ni Marigold ang bibig upang magsalita subalit naunahan siya ni Zenaya. Marigold, mukhang nakakalimutan mo atang mas kampi ka kay Miracle Mendez. Hindi ba tinutulungan mo siya upang mapabagsak ako? Pareho lang kayo ng hangad sa akin. Tapos ngayon, gusto mong paniwalaan kita? Are you even crazy? Natatawang sabi ni Zenaya kay Marigold. You won't understand, ate. May planong babaeng yun sa'yo. Please believe me. Kahit ngayon lang. Frustrated na sabi ni Marigold, ngunit tumining lamang si Zenaya. Greta, aalis na raw si Marigold sa mansyon. Pakihatid na lamang ito sa labas. Hindi na hinintay pa ni matapos ni Marigold ang sasabihin ni Zenaya. Mabilis nang niyakap ang mga paa ng kapatid at lumuhod pa. Unti-unting tumulong luha ng dalaga habang nakatingin sa kapatid na nagmamakaawa. Ate Zenaya, makinig ka please. Kitang-kita naman ni Greta ang pagmamakaawa ni Marigold sa kapatid. Sobrang gulat na gulat siya sa bumungad na eksena sa harapan niya. Ate Zenaya, yan lamang ang tanging nasabi ni Greta habang nakatingin sa kaawa-awang si Marigold. Marigold, tigilan mo ng kadramahan mo dahil hindi na yun epekto pa sa akin. Inis na sabi ni Zenaya subalit maras na napailing ang dalaga at masinigpitan pang kapit sa mga hita ni Zenaya. Oo na, aaminin ko na, ate. Ate, I'm sorry. I'm sorry, ate. Noong sinabi sa akin ni Mom at Dad na ipapakasal ka sa panganay na anak ng pamilyang Anderson, ay bigla ako nakaramdam ng takot. Takot na mapalitan mo at maitsapwera sa mansyon. Sobrang natatakot ako na baka mapalitan ako sa puso ng ating mga magulang. Kaya ginawa ko lahat para maging masama ka sa paningin nila. Ayaw ko matulad sa'yo. Ayaw na ayaw ko mawala ng silbi sa pamilya natin. Hindi naman kasi ako kasing tapang mo. Napahinga ng malalim si Marigold at pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang kamay saka nagsimulang magsalita ulit. Ate Zenaya, sorry. Alam kong kasalanan ko at aware ako doon. Pinagsisisihan ko ng lahat ng masamang ginawa ko sa'yo. Okay lang na wag mo kong patawarin pero sana pakinggan mo ko ngayon. Sana maniwala ka sa akin. Nandito ako para balaan ka. Nandito ako at nakikipag-usap sa kapatid ko at sa iniidolo kong si Dr. Miracle. Ate, hindi ko kayang maatim na makitang mawala ka sa mundong ito. Ikaw si Dr. Miracle, ang matagal ko nang hinahanga ang doktor. Hindi ko kayang makita ka nasasaktan dahil nasasaktan din ako bilang supporters mo. Kahit wag mo na akong tingnan bilang kapatid, nandito ako upang balaan ka bilang isang masugid na tagahanga ng isang Dr. Miracle. Please, Dr. Miracle, please. Halata ang pagtataka sa mukha ni Zenaya. Tila hindi nito maintindihan at maproseso sa isip nito ang sinasabi ni Marigold. Idolo? Siya? Talaga nga ba? O gawa-gawa lamang ng kapatid niya? Alam kong hindi ka naniniwala na idolo ko si Dr. Miracle. Ngunit naalala mo ba yung account na si Safi at Miracle? Ako yun, Ate Zenaya.
Ako nagmamay-ari ng account na palagi kami ni message sa XYZ account. Nakaka-chat pa nga kita noon na sobrang lugmok na lugmok ako noon. Ang akala ko nga hindi mo ko papansinin noon eh. Pero sobrang saya ko na makitang nag-reply ka. Ikaw ang naging sandalan at advisor ko noon, pati ng mga librong pinapublish mo. Kinuha ni Marigold ang kanyang phone at nilog-in ang fan account niya tungkol kay Dr. Miracle. Pinakita niya yun sa kapatid pati ng palitan ng convo nila. See, noong mga panahon na problema at na-stress ako sa lahat, lalong-lalo na sa mga magulang natin, ay palagi mo kong pinapalakas. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinapasaya noon, ate. Sobrang idol talaga kita at sobrang swerte ko dahil palagi mo kong dinadamaya noon. I even told you na hindi naman talaga siguro ko mahal ng mga magulang natin. At isa lamang akong trophy sa kanila. Ang sinabi mo nagpalakas ng loob sa akin noon. Sinabi mo sa akin ang pinaka-importante sa lahat ng bagay ang sarili at kakayahan ko. Sabi mo pa, hindi ko dapat pilitin ng ibang tao na mahalin ako. Mas baling mahalin ko na lamang ang sarili ko na dapat galingan ko palagi dahil yan ang makakatulong sa akin na makapunta sa aking hinahangad at pangarap. Punong-puno ng luha ang pisngi ni Marigold. Hindi na niya binalak na punasan yon dahil patuloy pa rin naman ito sa pagtulo. Kaya nga pinangako ko noon na magiging pareho ako sa'yo, na magiging magaling din akong doktor kaya nga nung nakapagtapos ako ay nag-aral ulit ako. Ikaw ang nagpapatatag ng loob ko, ate. Ikaw ang dahilan kung bakit ginagalingan ko sa araw-araw. Kaya Dr. Miracle, sana'y paniwalaan mo ko please. Pangako, hindi kita sasaktan. Ngunit wala pa ring naramdaman na pagkaawa sa Zenaya. Hindi niya alam kung anong sasabihin kay Marigold. Kung sakali bang hindi siya si Dr. Miracle na iniidolo nito, hindi ba siya nito tutulungan? Baka nga kumampi pa rin ito kay Miracle Mendez. At dahil nalaman itong siya ang tunay na pumunta ito sa kanya at nagluluhod pa na sana'y paniwalaan niyang dalaga. Wala nang magagawa si Marigold kahit na anong sabihin pa nito'y matigas na rin talaga ang puso niya. Matapos siya nitong sirain sa lahat, ganun-ganun na lang. Hindi siya isang santa na kahit nasasaktan pa ay nagpapatawad pa rin. Nang makita niyang mensahe sa kanya nung Shafi at Miracle, alam niyang depressed na depressed ang dalaga kung kaya't dahil siyang idol nito. Nais niyang tulungan ng babae. Siguro naman lahat ng doktor ay gagawin ng ginawa niya. Subalit hindi niya ini-expect ng kapatid niya pala yon. Hindi ko talaga maintindihan, Marigold. Dahil ba akong idol mo at ako si Dr. Miracle, kaya ka nagkakaganito? Paano na lang kung hindi akong idol mo at ako lamang ang kapatid mo? Magagawa mo pa ba sa akin to? Magagawa mo pa bang lumuhod sa harapan ko at magmakaawang paniwalaan ko? Tanong ni Zinaya sa dalaga. Kinagat ni Marigold ang labi nang marinig ang sinabi ng kapatid. Talaga nga naman pinagsisisihan niya ng lahat na nagawa niyang mali sa ate niya. Kaya nga lumuluhod siya at ibinababa na niyang natitira niyang pride para dito. Alam kong kasalanan kong lahat at hindi ko deserve ang pagpapatawad mo, ate. Ngunit hindi naman yun ang hinihingi ko sa'yo. I know it takes time to forgive. Baka nga hindi mo na rin ako mapatawad pa. Pero isa lang ang nais ko ngayon. Hinihiling kong sana'y paniwalaan mo ko. Na may balak nga talagang masama si Miracle Mendez sa'yo. Tinawagan pa nga niya ako kanina tumingi ng pabor sa akin. Nais niyang tulungan ko siya na magiging plano niya. At yun ay ang mawala ka sa mundo. Iisa lang naman ang meaning ng sinasabi niya, hindi ba? Papatayin ka niya. Gusto ko niyang pumunta sa isang abandonadong lugar upang doon gawin ang malagim niyang plano sa'yo. Alam kong gagawa at gagawa pa rin si Miracle Mendez ng paraan para magtagumpay. Kung hindi man ako makukuha niyang kakampi, alam kong may iba pa. After all, money can buy anything, baka nga nagbayad pa to ng isang serial killer. I don't really know. You have to be really careful, ate. Lalo na sa Miracle Mendez na yon. Sumingkit ang mga mata at kumunot ang noo ni Zenaya nang marinig ang sinabi ng kapatid. Alam ni Zenaya na may posibilidad na hindi siya titigilan ng babaeng yon kapag hindi ito nagtagumpay sa plano. Kahit na anong gawin nila, hanggat hindi pa nahuhuli ang babaeng yon ay nasa masama at mapanganib pa silang sitwasyon ng asawa niya. Kung totoo man ang sinasabi ni Marigold, dapat nang namaunahan niya ng impostor na gawin ang plano nito. Kung nagsisinungaling man ang kapatid niya, hindi niya na ito palalampasin at talagang ipapasok niya na ito sa kulungan. Sige, papaniwalaan kita sa ngayon, ngunit itong tatandaan mo. Kapag nagsinungaling ka pa sa akin, alam mo ng kahihinatnan mo, Marigold. Ang malungkot na mukha ng dalagi naging sobrang masaya. Talaga,
Pinaniniwalaan mo na ako? Excited na tanong ni Marigold. Kung gagawin mong pinapagawa ko sa'yo, ay talagang paniniwalaan kita.